Kumusta mga kapwa ko maghahalaman? Kumusta ang buhay-buhay natin? Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon, papunta tayo dun sa farm natin sa Cavinti, Laguna, sa The Big Leaf Farm, para kumbaga tignan yung ating mga tanim dun, yung ating mga lettuce, tsaka yung ating mga hito. Sa kasamaang palad, yung mga hito namin marami ang namatay. Siguro dahil sa ang palagay namin sa sobrang init. Baka na masyadong uminit yung tubig dun sa kanyang yung pinaglalagyan namin, kaya siguro mga nangamatay. Pero karamihan ng nangamatay sa amin na mga hito ay yung mga maliliit, kumbaga yung mga bagong bili lang namin. Kaya yung mga malalaki natin medyo survive pa naman. Ang problema nga lang namin ngayon ay kung paano namin makokontrol yung sa mga maliliit, kasi hindi naman natin pwedeng kumbaga hindi naman tayo pwedeng mag-alaga, hindi tayo pwedeng mag-alaga ng hito na malaki na agad, kasi kumbaga mahal. Yun yung maliliit na ay 5 piso na ang isa, yung mga 3 to 4 inches, so lalo na siguro yung mas malaki pa. Kaya sa bagay, kami naman ay puro experiment pa lang ang ginagawa, kasi nga hindi naman kami mga eksperto sa ganitong larangan. Kumbaga sinusubukan namin. Totoo naman na experience is the best teacher. Kaya kumbaga trial and error lang kami. So mamaya papakita ko sa inyo yung farm namin ulit pagdating ko doon. So samahan niyo ako mamaya. Kumusta mga kapwa ko mag-aalaman? Nandito tayo ngayon sa farm natin sa Cavinti, Laguna. Nandito kami sa loob ng greenhouse namin. Ngayong araw, maglilipat kami ng aming mga punla na lettuce, kasi nalinis na namin yung aming mga tanim. Yung aming mga, kumbaga, yung mga dati nating tanim dito ay natanggal na namin. Papalitan na namin ng mga bagong punla para kumbaga back to zero tayo, kasi nung nakaraan napasok ito ng mga peste, mga insekto, kaya minabuti na namin tanggalin na muna lahat. So ito yung ating mga ililipat. Medyo madami ito. Karamihan dito tourbillon variety pa rin, kasi siya yung gumaganda dito talaga. So papakita namin sa inyo, samahan nyo kami. So mga ka-farmer, naglalagay tayo ng coco peat sa baso. Ito yung basong ginagamit namin, plastic lang, 8 ounce. Nilalagyan namin ng coco peat. Ito yung pagtataniman ng ating lettuce. Palagi naman ganito ang ginagawa namin. Kung lang namin papakita ng ayos. Ito siya. Lalagyan nyo siya. Hindi naman natin kailangan punuin. Kumbaga, kailangan may kunting pagitan, kasi pag nilipat natin dito yung punla, kumbaga may kukupit din kasi yung punlang ilalagay, kaya madadagdagan to. So medyo marami kaming gagawin ngayon, kaya papakita na lang namin sa inyo mamaya pagka natapos na namin. So mga ka-farmer, maglilipat na tayo ng punla. Natapos na naming lagyan ng kokopit yung mga baso. Kaya ito naman, bubutasan lang natin gamit ng stick, o pwede rin namang daliri na lang. Pag nabutas na ito, lalagyan na natin ng ating mga punla. Yung ating punla. Lagyan natin.
Ganyan lang siya. Kapag nailagay na natin siya dito sa baso, pwede na nating ilipat siya dun sa ating mga tubo. Ito, kagaya nung nandito sa likod ko. Tapos din natin lalagay yung ating mga nutrient solution. So, tatapusin lang namin to. Tapos papakita din namin sa inyo mamaya yung resulta. So mga ka-farmer, ito yung ating nilagyan ng mga kokopit. Nalagyan na natin yung mga baso. Tapos ito yung ililipat natin ng mga punla. Maganda yung punla natin ngayon, hindi sila naglegi. So mga ka-farmer, tapos na nating ilipat yung ating mga punla doon sa baso. Kumbaga matransplant na natin. Ngayon, ipe-prepare lang namin yung nutrient solution na gagamitin para dun sa ilalagay natin sa mga tubo. Tapos tsaka natin nililipat yung ating mga halaman. So papakita namin sa inyo. So ito na ngayon yung ating mga na-transplant na mga lettuce. Ayan. Kulay green tsaka kulay pula na variety. Tapos ito pa yung iba. Medyo madami itong lilipat natin. Nasa 91 na puno. Kailangan natin itong may lipat lahat ngayon para kumbaga ngayong gabi maka-adapt na sila dun sa kanilang bagong pinagtaniman. So samahan niyo kami. So mga ka-farmer, magtitimpla lang tayo ng nutrient solution. Nagamit tayo ng Nutri-Hydro. Bale, pinagtitimpla namin ay itong maliit na drum na ito para medyo madami na yung ating halo agad. So ito, titimpla lang muna natin. Basta sunod lang natin yung rule na kada litro ng tubig ay 2 ml nitong nutrient solution natin. So lalagyan na natin. So pagkatapos natin ilagay, hahaluin lang natin para kumbaga yung nilagay natin na solution ay ma-dissolve dun sa tubig. Dalawa kasi yung nilalagay dito, yung mixture A at mixture B. So dapat yung una nating ilalagay, yung mixture A, kahit alin naman ang mauna, basta may interval yung paglalagay. Kumbaga kailangan mo nang humalo yung unang solution na nilagay sa tubig bago natin lalagay yung sa B. Kasi kapag binigla natin nalagay, makukontaminate yung ating nutrient solution, magkakaroon ng problema. Kumbaga hindi maganda sa halaman natin yun. So ang normal na interval na ganito kapag nahalo na ay at least 5 minutes para lang sa kalaban ng mga beginner. So mag-aantay lang tayo ng 5 minutes bago natin ilagay yung kasunod nating solution. So ngayon mga ka-farmer, lalagyan natin yung ating pangalawang nutrient solution kasi naka 5 minutes na. Kung anong nilagay natin doon sa unang solution, ganun din kadami itong pangalawa. Itong solution na ito, nabibili lang din ito sa Lazada o kaya sa Shopee. Mas mabuti kung doon kay Katalim Store para makakasiguro kayo na maganda yung quality ng produkto nila. So yan, pagkatapos natin ilagay, haluin lang uli natin ito. At kapag hindi na naman kailangan magantay pa ng 5 minutes pagka nahalo na. Basta
humalo na yung pangalawang solusyon natin sa tubig, ay okay na yun, pwede na natin siyang gamitin. So ito yung ating solution na ginawa. Yan, medyo madami na ito. Titignan natin kung sasapat dun sa ating mga tubo kasi medyo madami yung paglalagyan natin. Basta haluin lang natin, make sure na may whirlpool sa gitna para talagang alam natin na talagang nahalo siya na mabuti. So mga ka-farmer, maglalagay na kami ng tubig. Nailatag na namin yung aming mga lettuce dito sa ating pipe. So lalagyan natin nung hinalo natin ng nutrient solution. So yun mga ka-farmer, tapos na nating ilipat sa mga tubo yung ating mga lettuce. Nalagyan na rin natin ng tubig. Ayan sila sa likod ko. Medyo natagalan lang kami at gawa ng kinulang yung tubig namin, yung nutrient solution, kaya nagtimpla pa kami ng bago. So good thing naman at natapos na namin. Ito siya, assorted variety ito ng lettuce, pero karamihan dito ay tourbillon. So papakita ko lang sa inyo ng malapitan. So mga ka-farmer, ito yun. Meron tayo ditong yan, yung pulang variety, yung amandin. Tapos yung amandin din to. Tapos yung kabila, mga tourbillon na yan, kabilang yan. Mga kulay green. Medyo marami din to. Tapos itong kabila, ganoon din, mga tourbillon din to. Dami-dami ito. Bali itong nagawa natin ay nasa 91 na piraso. So hindi pa kami tapos kasi meron pa kami dito sa harap. Yan, may mga tubo pa tayo na ilalagay dito sa harap. Lilinisin lang muna namin ito para medyo mawala itong mga kalat. Tsaka may set up natin ng maayos itong ating mga lettuce dito. Natin ng lettuce. So naway lumaki lahat itong ating mga tanim dito. Siguro aabot to ng karaniwan naman mga 45 days. Kaya titignan natin kung makaka-harvest tayo ng ganung araw. So sa susunod siguro, pag-usapan na lang natin yung matagal ko na sinasabi na kung magkano yung nagastos namin dito sa pagpapatayo namin ng greenhouse. Itong sa UV plastic, sa net, pati itong mga taniman natin na pipe, yung mga baso, pati yung cockpit, tsaka yung mga buto. Kumbaga lahat i-detalye natin para kumbaga maging guide sa mga beginner na nakakahalos kagaya ko din na gusto ring magtayo ng sarili nilang greenhouse. So sa ngayon, yun lamang muna mga ka-farmer. Maraming salamat sa inyong panonood. Naway pagpalain tayo lahat.